Nakadorm ako sa isang university kung saan ako nag-aaral ngayon. May 5 akong kasama sa silid na agad kong nakapalagayan ng loob. Siguro dahil magkasundo kami sa iilang bagay, tulad na lang ng pag-hiking. Kabilin-bilinan ng mga magulang ko na huwag maglalakwatsa. Pagkos, mas pag-igihan ko pa ang pag-aaral upang hindi matanggalan ng scholarship. Pagsapit ng mahal na araw, nagsiuwian na ang mga kasama ko, samantalang nagpaiwan ako sa dorm upang tapusin ang ilang mahalagang bagay. Maraming haka-haka na hindi maganda ang Friday the 13th, lalo na at mahal na araw. Nagdudulot daw ito ng trahedya sa sinumang tao na aalis ng bahay. Ika pa ng mga matatanda, lumalakas daw ang puwersa ng kadiliman tuwing ganitong araw dahil wala umanong kapangyarihan ng Diyos. Isang tipid na ngiti lang ang palagi kong isinusukli tuwing nakakarinig ako ng ganitong mga usapan. Pag-uwi ko sa dorm, sakto naman nakatanggap ako ng sunod-sunod na mensahe. Galing iyon kay mama na nagpapaalala na manatili ako sa dorm dahil mahal na araw at sakto ang Friday the 13th ito. Nagsimula na umanong maghasik ng kasamaan ang mga demonyo upang may mabiktima. Napailing ako habang binabasa ang mensahe ni mama. Inilapag ko sa maliit na mesa ang cellphone ng walang ano-ano ay nag-vibrate ito. Boses ni Jill, ang nasa kabilang ninya. Inaanyayahan nila ako na sumama sa hiking nila. May magandang talon daw na nadiskubre si Nick at ng kanyang pamilya. Tinatawag umano ito na Twin Falls. Dahil tila kambal nga ang dalawang talon kung titingnan. Napukaw ang aking kuryosidad sa sinabi ni Jill. Walang pag-aatubiling pumayag ako, pero hindi ko ito pinaalam sa mga magulang ko. Magkahalong excitement at guilty ang aking nararamdaman ngayon. Bit-bit ang isang bag, nagtungo ako sa lugar na napag-usapan ng tropa. Si Arnold, Nick at Dexter pa lang ang aking nadatnan. Ilang minuto ang lumipas at dumating na din si Bert at Jill. May dala itong mga pagkain habang ako naman ay may dala sa tent na gagamitin namin sa camping. Tubig at mga foldable na upuan naman ang dala nila Arnold, Nick at Dexter. Lumakad na agad kami upang hindi kami masyadong gabihin sa daan. Pupuntahan namin ang sinasabi ni Nick na talon. Habang papalayo kami sa highway, napansin ko na naging mas masukal pa ang aming dinadaanan. Inabutan na kami ng gabi sa lugar pero hindi pa rin namin narating ang talon na sinasabi ni Nick, kaya napilitan kaming huminto at magtayo ng tent sa gitna ng gubat. Sigurado ka ba na tama ang ating dinadaanan patungo sa sinabi mong talon, Nick? Oo, Miggy. Tsak ako na dito kami dumaan nila Lola. Bukas na lang tayo magpatuloy. Gabi na din at hindi pa natin kabisado ang lugar. Wika ko sa mahinahong boses. Isang malaking tent lang ang aming nilatag dahil kasya naman kaming 6 sa loob. Kumuha kami ni Arnold ng mga tuyong sanga sa gilid upang makagawa ng apoy. Nang tapos na kami sa aming ginagawa, saka pa lang kami naghapunan. Inilabas ni Dexter ang ilang piraso ng soft drinks na nasa plastic na sisidlan. Masaya kaming nagkukwentuhan habang kumakain. Buti, pinayagan ka ng mama mo, Migs. Akala ko nga, hindi ka makakasama sa amin eh. Sabi ni Dexter sa akin. Hindi ako nagpaalam kay mama. Tsak kasi hindi ako papayagan nun eh. Uy, lagot ka pag uwi sa dorm. Baka nandun ang mama mo at pati kami mapapagalitan. Sabat naman ni Bert. Ako na ang bahala kay mama. Konting paliwanag at may intindihan na rin niya ako. Napakagaan ng aking naramdaman ng mga oras na yun, pero kakaiba ang pakiramdam ko sa lugar na aming pinuntahan. Sabay na kaming pumasok sa tent upang makapagpahinga. Maaga din naming hahanapin ang tinatawag na Twin Falls. Nananakit pa rin
ang mga paa ko sa kakalakad. Nag-usap pa kami saglit nang walang ano-ano ay nakarinig kami ng mahihinang kaluskos. Lumabas ako upang silipin dahil baka may naligaw na hayop. Ilang segundo akong nagmatiyag sa paligid pero wala akong nakitang may naligaw. Bumalik ako sa loob ng tent habang patuloy pa rin na nagkukwentuhan ang mga kaibigan ko. Pinatay ko ang flashlight na nagsisilbi naming liwanag sa dilim. Papahiga na sana ako nang kalabitin ako ni Arnold na magyoyosi muna ito sa labas. Tumango ako sa kanya at inhiga ko na ang pagod kong katawan. Natulog na din ang mga kaibigan ko. Tanging si Arnold lang ang nasa labas ng tent. Nasa kasarapan ako ng tulog nang bigla akong mapabalikwas ng bangon. May tumutulo kasing parang malapot na tubig sa aking mukha. Pagmulat ko, nakatunghay sa akin si Nick at mabalasik ang titig sa akin. Tumutulo ang laway nito na parang isang asong ulol. Bigla niya akong sinakal. Nagpupumiglas ako pero mas malakas si Nick sa akin. Naging matalas ang mga kuko nito. Tanging mga atungal lang ang lumalabas sa bibig nito. Ramdam ko na malapit nang mapugto ang aking hininga, kaya kahit na mamaos ang boses ko, pilit kong tinawag si Bert at Jill. Wala akong nakuhang sagot mula sa kanila. Kinapa ko ang aking hinihigaan at nagbabaka sakaling may mahawakan ako na pwede kong gamitin panlaban kay Nick. Nahawakan ko ang isang pares ng sapatos. Kahit di ako sigurado kung masasaktan ko siya, sinubukan ko pa ring ihampas sa kanyang ulo. Umatungal ito kasabay ng pag-atras. Kinuha ko ang pagkakataong iyon at bitbit ang sapatos. Tumakbo ako palabas ng tent. Patuloy lang ako sa pagtakbo kahit hindi ko alam kung tama ba ang daan na aking tinatahak. Ang mahalaga lang sa akin ay makalayo at makauwi ng ligtas. Hinihingal na nagtago ako sa isang puno na may malaking ugat. Kinakailangan kong huminto upang magpahinga kahit saglit. Nang medyo nakabawi na ako ng lakas at normal na ulit ang tibok ng aking puso, saka pa lang ako lumabas sa aking pinagtataguan. Magpapatuloy na sana ako, ngunit narinig ko ang tawag nila Jill, Dexter at Bert. Nilingon ko sila at tulad ko, humahangos na tumatakbo din ang mga ito. Hinila nila ako upang hindi kami abutan ni Nick. Mas lalong naging masukal ang aming napuntahan. Nagkaroon kami ng pag-asa nang makakita kami ng isang bahay. May bahay! Hali kayo! Humingi tayo ng tulong sa nakatira dyan. Tuwang sambit naman ni Bert. Agad namin kinatok ang bahay pagdating namin. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. Kumislap ang mga mata nito na nakatingin sa amin. Bigla akong kinilabutan, pero iwinaksi ko kaagad sa isipan ko ang aking nakita. Pinatuloy niya kami ng walang pag-aalinlangan. Sa may pinto pa lang ng bahay ay nakakaamoy na ako ng malansa. Nahihiya naman akong magsabi dahil baka kung ano ang isipin ng matanda. Pagpasok namin, napansin ko kaagad ang maraming kandila na nakasindi sa bawat sulok. Iminuwestra ng matanda ang mahabang sopa upang umupo kami. Mga bata, saan ba kayo galing at napadpad kayo dito? Oh, heto, humigop muna kayo ng mainit na kape. Alok niya sa amin. Tinanggap ko ang tasa na kanyang inabot sa akin at nilapag ko ito sa isang maliit na mesa. Ang totoo niyan, hindi ako nagkakape dahil acidic ako. Pupuntahan po sana namin ang tinatawag na Twin Falls, ngunit tila naligaw o iniligaw kami ng isa naming kasama. Hindi namin mawari ang totoong nangyari sa kanya dahil naging isang halimaw ang asta niya. Mahabang paliwanag ni Jill. Ang mga kabataan talaga. Dapat nanatili kayo sa bahay niyo tuwing ganitong araw. Ang katigasan ng inyong ulo ang magdadala sa inyo sa kapahamakan. Maupo lang kayo dyan at ipaghahanda ko kayo ng hapunan. Maya-maya ay darating na din yung apo ko galing sa pangangaso. Dito na kayo magpalipas ng umaga upang masiguro na ligtas kayo. Naiwan kami sa sala. Pinagmasdan ko ang paligid ng buong bahay.
Maliban sa 3 upuan, wala nang ibang gamit ang matanda. Kung titignan ng maigi, nakakatakot ang aura ng bahay dahil masyado na itong luma. Napatakip ako ng ilong nang muli akong nakaamoy ng malansa. Ganun din ang 3 ko pang kasama. Nagbubulungan kami upang hindi marinig ng matanda. Mahihinang katok sa pinto ang narinig namin. Lumabas naman ang matanda mula sa kusina upang buksan ang pinto. Nahulog ako sa aking kinauupuan nang makita kung sino ang tinutukoy nitong apo. Nagsisigawan kami habang panay ang hingi namin ng saklolo. Mas lalo kaming nagimbal nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Arnold. Wakwak ang tiyan nito at nakalabas ang mga bituka. Tinignan ko nang may pagkasuklam si Nick. Naglakad papalapit sa amin ang matanda, kaya mas lalo kaming napasiksik sa dingding. Apo, may maiaalay na tayo kay Panginoong Lucifero. Tiyak na ang pagkabuhay ng ating Panginoon. Halakhak nito. Sa isang iglap, nawalan kami ng malay. Nang magising, ay nakagapos kaming 4. Para kaming nasa ilalim ng bahay ng matanda. Ang katawan ni Arnold ay nakasabit na parang isang baboy na ibinibenta sa palengke. May mga nagsasayawan na nakasuot ng itim na damit. Napansin ko din ang sementong mesa at may nakahiga na parang rebulto ng demonyo dahil may malaki itong sungay. Ito na ba ang aming katapusan? Tanong ko sa aking sarili. Napahikbi naman ang 3 kong pang kasama. Labag man sa aming kalooban ay wala kaming magagawa kundi tanggapin ang aming kamatayan. Ipinagpasa Diyos na lang namin na sana mahanap ang aming mga bangkay upang mailibing kami ng maayos. Itinigil na nila ang sayawan nang suminag na ang buwan. May ipinahid silang langis sa kanilang katawan. Kumalat ang napakalansang amoy sa buong paligid. Narinig namin ang tila pagkabali-bali ng kanilang mga buto. Hanggang sa nahati ang kanilang katawan. Naging pangit ang kanilang mga itsura. May mapupulang mata, mahahaba ang mga pangil, at may matutulis na mga kuko. Nakalawit din ang dila ng ibang aswang. Tanging si Nick ang hindi nagbago ng anyo pero nakalitaw ang may itim na ugat sa kanyang muka at ang kanyang mga mata ay naging kulay itim. Kakaiba siya sa kanyang mga kasama. Yumuko ang mga aswang kay Nick na parang ito ang kanilang sinasamba. Naglakad ito patungo sa rebulto ni Lucifero at hinalikan niya ang noo nito. Malakas na atungal ang nagpagimbal sa amin. Inabot ng mga aswang ang bangkay ni Arnold at pinaglalantakan nila ito. Nanginig ako sa aking nasaksihan. Lumapit ang lola ni Nick sa amin. Hindi ko napigilan na maduwal sa kanyang amoy. Isang kalmot ang iginawad nito kay Bert. Umagos ang masaganang dugo nito. Isinalok ng matanda ang dugo at pagkatapos ay ibinuhos sa rebulto ni Lucifero. Pinakawalan kami ng isa sa mga aswang at hinila papalapit sa rebulto. Hawak ni Nick ang punyal at walang awang pinagsasaksak si Dexter. Malademonyo itong nakangiti sa amin. Wala kaming ibang magawa kundi ang umiyak at magmakaawa pero walang kahit isa ang nakikinig sa amin. Hinatak ng mga aswang ang katawan ni Dexter. Nilalantakan nila ito kasama si Nick. Abala sila sa pagkain kaya hindi nila napansin na natanggal ko na ang pagkakagapos sa kamay ko. Kinalagan ko din si Bert at Jill. Gumapang kami patungo sa nakaawang na pinto. Pinauna ko si Bert at Jill upang makahingi agad sila ng tulong. Papalabas na sana ako nang biglang lumingon sa akin si Nick. Sa isang iglap ay bigla itong nasa aking harapan. Ibinuka nito ang bibig upang kagatin ako pero naisara ko ang pinto. Magpagayon man, nahagip pa rin nito ang isa kong kamay. Napasigaw ako sa sakit na naramdaman. Muntik na akong mawalan ng ulirat nang makita na naputol ang aking kamay. Pinihit ko ang pinakahuling pinto.
Naabutan ko si Bert at Jill na hinihintay ako sa labas ng bahay ng matanda. Kumuha ng malunggay si Jill upang ilagay sa naputol kong kamay. Pagkatapos, pinunit nito ang laylayan ng kanyang damit upang itali sa naputol kong kamay. Nagmamadali kaming tumakbo nang marinig namin ang mga pagaspas na papalapit sa aming kinaroroonan. Sa aming pagtakbo, hindi namin napansin na nakarating kami sa taniman ng suha. Inabot ni Bert ang isang bunga nito at binalatan. Ipinahid niya ang katas nito sa aming damit dahil pangontra daw ito sa aswang. Hindi daw kami matutunto ng aswang dahil hindi nila kami naaamoy. Nagtago kami sa likod ng puno ng suha. May narinig kaming lumapag mula sa himpapawid. Nang silipin ko ay ang mga kampon ito ni Nick. Para silang mga aso na sumisinghot-singhot upang alamin ang aming pinagtataguan. Nang hindi nila kami nahanap ay nagalit si Nick. Umatungal ito ng napakalakas at pinagkakalmot ang mga kasama nitong aswang. Inutusan ng lola ni Nick ang mga aswang na suyurin ang buong gubat, pero bigo ang mga itong bumalik. Sabay-sabay na umatungal ang mga aswang bago lumisan, kasama si Nick. Saka pa lang kami nakahinga ng maluwag nang masiguro na wala na talaga ang mga aswang. Pagsikat ng araw, ay agad naming hinanap ang daan palabas ng gubat. Nagbaon kami ng ilang pirasong suha. Mabuti na lang at matiwasay kaming nakalabas ng gubat. Pinara namin ang tricycle na napadaan at nagpahatid kami sa ospital. Sa tuwing masisilayan ko ang putol kong kamay, ay hindi ko mapigilan ang umiyak. Magsisiman ako ay huli na dahil hindi ko na may babalik ang nangyari noon. Hindi ko na maibabalik ang buhay ng aking mga kaibigan at hindi ko na din maibabalik ang aking kamay. Tanging maisasambit ko na lang ay ang salitang kung sana.